Masayang araw, mga ka-PL. Congratulations sa ating lahat, mga kababayan, dahil hindi po nasayang ang ating ginawang effort sa pag-celebrate po sa kaarawan ng ating Pangulong Duterte. Buong mundo po, mga kababayan, hindi lamang po sa ating bansa, maging yung ating mga kababayan na OFW, kung saan may Pilipino sa ibang bansa, nag-celebrate po ng kaarawan ng ating Pangulong Duterte. Lahat po pala ng ginawa natin yon, mga kababayan, alam ng ating Pangulong Duterte. Nilinaw po ito, mga kababayan, ni Madam Hanelet sa interview niya kay Maharlika. Ito, may video, panoorin po natin. At nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga nagmamahal ho sa kanya. At, syempre, talaga namang noon pa, alam na ho natin, mahal tayo ng dating Pangulong Duterte. Nagpahayag din siya. Sinabi niya, ipinaabot niya, sabihin mo na lang sa mga kababayan natin na mahal ko sila. Yung ganun ba? Diba? Dahil, syempre, ramdam din po nila yun mga kababayan yung pagmamahal natin sa kanya. Alam niya ho yun. Yung mga ginagawa ho nating effort, alam niya ho yan. At meron pong kaunting panawagan, kahilingan, si Madam Hanelet na wag po muna tayong titigil. Ituloy-tuloy po natin ito, mga kababayan. Hanggat hindi po nakakauwi ang ating dating Pangulong Duterte dito po sa ating bansa. Okay, ito yung video, panoorin po natin. Kumusta naman po kayo nung na-visit nyo na si PRRD, di ba? With Kitty. Pagdating niya dun sa namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Dito si Kitty sa kabilang pisngi, dito ako sa kabila, kasi kami kanta ng happy birthday. Yun, hanggang Hindi po umiyak si PRRD? Ay, hindi. Kayo po? Kasi sabi ni Inday, wag daw kayo umiyak. Ako pa, medyo ba ako? Ano po yung sinabi ni former President PRRD sa inyo? Sabi niya, kagaya ng sinabi niya kay VP, sabi niya, there will be a day, there will always be a day of reckoning. Yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga sa Psalms 91 verse 8, yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi siya kung ano nangyari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday. Yeah, birthday niya. So, tuwang-tuwa naman siya. Oo. So, masaya siya. Nagbanggit ba siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin? Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga Imiski na ng presidente siya. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino. Yeah. At ang Pilipinas. Yeah. Pamantakin niyo ho yan, mga kababayan, Napasaya po natin ang dating Pangulong Duterte dahil po, kinuwento po ni Madam Hanelet kung ano po ang nangyayari sa labas. Kasi kung hindi tayo nagkakamali, sa loob po ng Hague, sa loob po ng detention center ng ICC, wala ho yatang telebisyon. No? Kung meron man sigurong computer, baka hindi rin siguro masyadong alam ni Pangulong Duterte kung paano po mag-Facebook. Baka nga walang Facebook si Pangulong Duterte. Pero dahil po yan sa ginagawa ho natin araw-araw, mga kababayan, na pagpapakita ho sa kanyang suporta, lalong-lalo na dyan sa dahig na halos araw-araw po nagtitipon-tipon yung ating mga kababayan para ipanawagan sa ICC na pauwiin na pabalik ng Pilipinas ang ating dating Pangulong Duterte. Ganun na rin mismo sa bahay niya. Kung saan na naroon din po kami araw-araw, walang tigil, puyatan talaga, dahil lalo na yung
usap-usapan na di umani anumang oras ay maaring maghain o magsilbi ng search warrant si General Torre, hindi lang sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte, maging sa bahay nila ni Congressman Pulong Duterte, ni tawag dito, Mayor Baste. Lalo na ngayon, ang init ni Mayor Baste, mga kababayan. Noong nakaraang rally po nangyari, talagang binanggit niya talaga si Marcos. Oh, Marcos! Wala ka dyan kung wala itong mga ito. Yun eh. Bisaya lang pagkakasabi niya eh. Di ba? Maraming salamat sa mga kababayan nating OFW na patuloy pong nagpapakita ng suporta sa ating dating Pangulong Duterte. Okay, idagdag ko na rin to mga kababayan. Etong nakakatawang sinabi po ni tawag ito, General Marbil. Nako. Alam niyo ho bang sinisisi niya kayo? Sa paano? Sinisisi niya kayo. Kasi share kayo ng share ng ano yung mga nakikita ho natin sa social media na halos araw-araw mayroong nangyaring krimen at isinishare naman ho natin. O ito po yung sinabi niya para maintindihan niyo pong lahat mga kababayan na yun. Pakita ko muna sa inyo. Hindi makita. Anuhin ko. Ayan, para ayan sino yan si ba, di ba? Ito, yan Di ba si General Marbilian? General! Ay, pataka ba? Ito sabi niya, PNP chief blames social media for impression that crimes are worsening daw, mga kababayan. Kayo kasi, parang ganun ba? Kayong mga gumagamit ng iba't ibang social media platform. Kayo, tayo, mga kababayan, ang mga sinisisi niya. Kaya daw, ang impresyon ng ating mga kababayan, mas lumala ang kriminalidad sa ating bansa. Share kasi kayo ng share. Share. Basahin ko muna. Ito sabi Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil has blamed social media for the impression that crimes in the country are worsening, saying incidents have declined according to the law enforcement agency data. Mga kababayan, tama na ho yun. Ang ganito na lang po ang babasahin natin. Alam kong naintindihan naman ho ninyo sa title pa lang. General Marbil, meron ho ba kayong datos na maipapakita sa ating mga nagtatanong lang ako hindi ko kayo kinukutya. Klaruhin natin to, baka mamaya meron ba kayong datos na maipapakita sa sambayan ng Pilipino na bumababa o mababa na laang ang datos ng kriminalidad sa ating bansa? Hindi yung katang-isip nyo lang, hindi yung sasabihin nyo lang, ito na lang kasi ang datos. Ito na, tulad itong sinabi niya, mga kababayan, na 26.76% na lang daw. Hindi, pwede mo kasi sabihin, ako nga, pwede ko sabihin ngayon 20.41% na lang. Pwede ko sabihin ganun. Ang baba na ho ng kriminalidad sa ating bansa kahit hindi totoo. Hindi ba? Para lang iangat ko siyempre ang isang politikong bangag, ganun. Di ba mga kababayan? Pwede kong gawin kahit yung mga vlogger nga ni Bangag, ganyan nga ang ginagawa O mismo si Bangag, ano sabi niya? Gumanda na daw ang buhay. Nino? Ng mga miyembro ng Porpis. Nakakaangat na daw sila sa buhay. Gumaganda na daw ang pamumuhay nila. Nakakaluwag-luwag na daw sila. Pero ang sabi sa balita, mga kababayan, mas lumala pa po ang mga Pilipinong nagugutom sa ating bansa. Ano ba talaga ang totoo?
gumaganda buhay ng mga Pilipino o mas lalong nagugutom mga Pilipino. Katulad yan, di ba, mga kababayan? O, walang pinagkaiba po dito sa sinabi ni General Marbil. Na ang sabi niya, 26.76% na lang ang kriminalidad sa ating bansa. Pero nakikita ho natin sa social media, mga kababayan, kung gaano po karaming mga bata na ang nakikidnap, ginugurgur ito mga 80 anyos, ginagahasa pa, at marami pang iba. Natural, isi-share natin yan. Diba? Para malaman po ng ating mga kababayan na ganito po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa Administrasyong Marcos, nang sa ganun, makaiwas po tayong mga magulang, mismong tayo na rin, sa katulad ditong kriminalidad na nangyayari nga sa ating bansa. Imbis na kung noong panahon Duterte, umuwi tayo ng alanganing oras, 10 oras ng gabi, ligtas tayo nakakauwi, walang nangyayari sa ating masama. Katulad ng nangyayari po sa Davao City, anumang oras kami lumabas doon, ligtas kami. Ngayon, may ganun pa ba sa bansa? Di ba tama lang na i-share ng ating mga kababayan itong mga kriminalidad na nangyari para maging aware sila at maging maingat sila, huwag na silang uuwi ng alanganing oras. Di ba tama yun? Bakit nyo po sinisisi, General Marbil, itong ating mga kababayan na mayroong social media account at nagsishare lamang? Wag po ganun. Imbis na sisihin ho ninyo itong mga kriminal, itong mga durugista, itong mga gumagamit ng pulburon na sinasabi mo'y magpahaba lang man ang oras yan. Hindi man adik yung mga yan. Imbis na sisihin mo yung mga yan, abay sinisihin nyo pa. Itong mga kababayan natin gumagamit lang ng social media account o social media platform para sabihin, iparating sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ba, hindi na safety sa Pilipinas, kinakailangan kayo mag-ingat. Parang ganun lang naman kasi ang ibig sabihin ng ating mga kababayan. Kaya nila yun, sinishare. Yun lang naman yun eh. Hindi ibig sabihin yun, paninira. Totoo yun eh. Nangyari yan eh. Nariyan merong krimen na nangyayari. O dapat, ipahayag natin yan para maging maingat tayong lahat. Pero sinisisi ho ninyo. Sisihin nyo muna yung mga gumagawa ng krimen bago itong mga kababayan natin na nagsishare lang ng mga nangyaring kaguluhan sa ating bansa. Tama ba, General Marbil? Nagtatanong lang po. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.